Hello, hello, Aries. Ito yung reading mo for December 8 to 14. Para sa week na yan. Or sa next 7 days, if you will. Pero ito yung timeless reading, Aries. Kahit kailan mo ito mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Thank you so much sa patuloy na pagsubaybay. Thankful, grateful ako sa lahat ng pagsuporta ninyo. Sa like, shares, comments, stars, super thanks, at yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga videos ko. Private reading, tignan nyo na lang o pumunta kayo sa official page ko. Mag-ingat sa mga scammers, sa mga fake na gumagaya ng mga account ko. Pag may nag-PM sa inyo, add friend, hindi ako yun, matik. December 8 to 14, self-love, liberty, dream. Self-love, liberty, and dream. Wait lang, ano pa? Self-love, alagaan mo sarili mo, Aries. Mahalin mo sarili mo. Pagbigyan mo naman sarili mo. Ano pa? Asikasuhin mo naman sarili mo. Huwag laging yung ibang inuuna mo. This time, you need to take care of yourself. Itong week na ito. Okay. O, may freedom ka na gawin yung gusto mong gawin. Itong week na to, sa tingin ko. O, baka iba makakaranas kayo ng freedom. Kung gusto nyong kumawala, i-detach yung sarili nyo sa sitwasyon o tao, kung ano man yan. Magkakaroon ka ng kalayaan na gawin. Yung dapat mong gawin or yung gusto mong gawin. Something about dream. Baka may mga paparating na messages sa'yo sa dreams mo. Or it could be nagdi-daydream ka, nagpa-fantasize ka, imagining things. There is hope, there is dream. Parang malastar card dito. Okay, pwedeng indication niya ng ano. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa hopeless situation yan. There is hope o something to hold on to. Oh, may pag-asa. May posibilidad. Love life mo, I am going through a spiritual awakening. I care too much what others think. Etong sa love life, pwedeng energy mo yan, energy ng person mo. Bahala na kayo mag-interchange. Aks naman, gustong-gusto ka daw niyang halikan. O who knows kung ano pa ibang gustong gawin sa inyo yan, Aries. So, ibig sabihin lang, sobrang type ka niya or pinagnanasaan ka, I don't know. O, maaaring may pinagdadaanan tong person na to, like realization or spiritual awakening. Pwede may mga pagbabago sa kanya. Oo, spiritual eh. So, malalim yun. Pwedeng may mga mga gustong ituwid, ayusin, baguhin itong tao na to sa sarili niya. Sino man yung tinutukoy niya sa inyong dalawa. Iniintindi palagi yung sinasabi ng iba. Affected much. Ayan. I care too much what others think. Itong person na to, kung sino yan. Kino-consider niya lagi kung ano yung, kung i-judge siya ng ibang tao, ano yung impression, iniisip, sasabihin sa kanya. So, pwedeng itong tao na to, nagbe-base siya ng mga actions niya, decisions niya, dun sa kung ano yung mga opinion ng ibang tao, which is sometimes hindi magandang sign, no? Pwedeng kawalan ng balls ng ng sariling discernment. Okay? Pwedeng ganyan. Siya makapag-decide sa sarili niya eh. Palagi niyang iniintindi na lang, conscious siya lagi doon sa kung ano yung puna sasabihin sa kanya or opinion ng ibang tao, iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. O baka itong tao na to nagugustuhan ka niya kasi you have yung sense of humor.
na ano, na natutuwa siya. Okay? You have this sense of humor na nakakapag sex appeal, parang ganon. Na-attract siya dahil dyan. Dahil sa iyong sex appeal. Kawalan ng interes or nawawalan ng gana sa love life man yan or hindi. Yung iba baka meron kayong some kind of grief or sadness na pagdadaanan. Period ng isolation, ilalayo yung sarili. Hindi ko alam kung ikaw yan o may tao ka nakakadil na ganyan. O pwedeng codependent yung connection ninyo. Kung sa love life yan, may codependency. Or kung hindi man sa love life, pwede rin. Pwedeng may mga taong magdedepende rin sa'yo, Aries. So, maaaring yung iba dito, hindi nyo magawa lahat ng gusto nyo. Kasi pwedeng may mga obligation kayo sa family ninyo. Yung iba kasi baka nawawala na kayong pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayan yung indication dito. Okay. Lilipas din yan. Itong mga kalungkutan mo, mantong kapag kabigo mo, hindi ka forever nandyan. So, pwedeng maranasan mo yan. Itong mga next 7 days, ganyan yung energies mo. Pero, it's not too late. Hindi pa hopeless yung sitwasyon. Ayan, nakikita mo naman. Mag-continue ka lang. Lilipas at lilipas din yan. Oo, mahirap yung pinagdadaanan mo, pero find strength. Pilitin mo pa rin mag-find ng strength. Nakayanin mo yan. At kung di mo kaya mag-pray ka, Aries, napaka-powerful ng prayer ng faith. At minsan may mga sitwasyon na nagpapadala ng miracle sa buhay natin. Basta naniniwala tayo. Okay? Ito mga shadow cards to. Pwedeng ito yung mga facets ng sarili mo or ng relationship na kailangan ng healing. Nine of Wands, meron ka. Sagittarius energy. Meron ka ring Libra energy. Wala kasi yung energy na Sagittarius dito. Meron ding Libra. Oo, may pagsubok ang pagdadaanan. A test of faith to be specific, Aries. So you need a lot of courage. You need to gather your strength, di ba? Ano ba yung sinabi ko kanina dito? Saan ko ba nakuha yun? Eto. Saan na ba yun? Wait lang. Eto, yung card na green. Sabi ko nga kanina, di ba? Kahit na mahirap sitwasyon, try your best na makahugot ng lakas kasi kakailanganin mo. May test of faith na paparating sa iyo. Hanggang saan mo kaya? Endurance. Oh, at dahil ito ay upright, sa tingin ko positive naman yan. Malalagpasan mo yan, kakayanin mo yan. Lakasan na ng loob, patibayan ng faith. Yun naman na yung mga kailangan and pwede nating magamit sa mga times ngayon, di ba? Nakikita nyo naman halos pag nakikita nyo yung mga signs ngayon, parang ganyan yung signs of the times di ba? Na alam yung parang malapit na No, hindi ko naman sa nananakot ako, pero ewan ko, yun yung observation ko rin. So, practice na natin yan, mga ganyan. Kahit hindi pa man yung signs of times, at least, di ba? Malakas ka, may pinaguhugutan ka ng lakas. Tsaka habang may buhay, may pag-asa Nasa sayo yan. Choice mo yan kung magkikwit ka or hindi, di ba? Pero nakita ko lang dito is, susubukin ka. O, baka may taong nakakainis, sitwasyon na nakakainis, mahirap.
Maaring panghinaan ka ng loob pero huwag kang magpatalo dun sa mga yun kasi there is hope, no? Meron pa ring mangyayari dito. Matutupad mo pa rin yung dream mo. Mag-hold on ka dun, ayun, no? Itong babaeng to, nag-hold on siya sa kanyang dream. Hindi siya bumibitaw kahit gaano kahirap yung sitwasyon niya. Kalagayan niya. Okay? Oh, sabi dito sa iyong King of Swords, do it by the book daw, Aries. Oh, yung tamang gagawin, yun ang gawin mo. Huwag mong iskipan, huwag kang mag-shortcut. Possible na may mga legal matters. Oh, kailangan mong maging wise. Rational thinking yan. Kailangan mong maging truthful. Maging, ano ba tawag dito, honest. Tanggapin mo kung anong nasa harap mo. Yun ang ibig sabihin ko doon. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Ganito, ganyan. What you see is what you get. Yun yung ibig ko sabihin dito. No? Sa King of Swords. Okay, so kailangan mo maging maingat dito. Parang merong situation na kailangan ng precision. Maging wise. Pag-isipan na mabuti. Bago bumanat, wag banat ng banat, okay? Temperance, ito ay baliktad. Naku, so may excess, kawalan ng balance. O pwedeng iba sa inyo dito, kailangan nyo ng period na makabawi, makapagpahinga, ng healing. O may mga dapat kayong baguhin, ayusin, i-realign sa sarili ninyo kasi nga nawalan ng balance eh. Nawala sa lugar, nawala sa hulog, nawala sa kaayusan. So, yun yung kailangan mong gawin. Balansihin mo, pantayin mo, ayusin mo, Aries. Huwag masyadong magpaka-indulge. Iwasan yung anything na excess. O, pwede rin itong kawalan ng patience. May iba sa inyo, pwedeng nadadown kayo. Feeling ninyo ganun. Kaya iwasan nyo yung mga nega na ganun. Wala namang matutulong sa situation ninyo. There is a specific situation na kailangan mong mamili, mag-decide. Ayan, choosing between two person. O choosing between dalawang bagay na pareho mong love, parehong importante sa'yo. Or this is about entering a commitment kasi the lovers yan. Magpasok sa relasyon. Basta kung hindi man love yan, it's a choice na kailangan na maaaring maapektuhan. Hindi lang ikaw, kundi yung family mo, mga mahal mo sa buhay. Or choosing between two things or two persons. Kung alin yung mas mahal mo doon, alin ang mas pinipili mo. Okay? Ayan. So, ito ay connection o team up partnership, sabihin na natin. Romantic man ito or hindi. So, it could mean love, romance, yung choices mo, pagdating sa relationships mo, yung mga connections mo, and the like. So, there is Sagittarius energy, Libra energy, and Gemini energy. Mag-isip ka ng question, Aries. Sasagutin na itong mga cards na to, ah. Yung simpleng question lang, hindi mabusisi. Yung masasagot lang ng yes, no, or maybe. Ha? I-pause mo at kukuha tayo ng mga card. Yun yung magiging kasagutan sa katanungan mo ngayong week na ito. December 8 to 14. Oh, blank card. May blank card kasi dito, guys. Hindi ko tinanggal. Nope. Sagot is no. And yes, kung dalawa yung tanong mo, kung ano yung naunang tinanong mo, no ang sagot. Yung second na question mo is yes. O baka kasi may umatungal na naman dito, may umangal, no? Ulitin ko, yung unang pumasok na tanong sa isip mo is no. Magkaibang tanong to, syempre, common sense, no? Hindi yan isang tanong. Basta yung unang tinanong mo, no, ang sagot. Yung pangalawang tinanong mo na ibang question is yes. At another blank. So, huwag na natin kulitin nyo. Ibig sabihin, wala. So, yan yung mga nakuha ko. Aries, dito sa reading mo. Sana makatulong sa'yo. God bless, babush.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.